Bago po natin panoorin yung video ni Eloy Bogris na nagpapakita na halos mabaliw-baliw po siya sa pakikipag-usap sa isang politiko, mamaya malalaman po natin kung sinong kausap niya, na talaga namang parang wala po siya sa sarili, parang tinakasan po ng katinuan mga kababayan. Bago po natin panoorin iyon, so palpalin po muna natin ang ginawa niyang panlalait dito kay Lovely Granada sa bidyong ito, dahil dito po talagang makikita natin yung pagiging kaipokritahan po ng isang DDS sa katauhan ni Eloy Bogris. Panoorin po natin. Shout out dyan sa National Pitos Babalu nga chararat of the Philippines nga si Lovely Matulis ang sagang. Wala man nakapagsabi sa iyo ibubo na ang Davao is the largest city in the whole Philippines. May mga marami kayong mga kabukiran dyan ang Mindanao. Lalo na sa areas ng Davao, lahat mas marami silang nakukuha, natatanggap na mga tubig kapag umuulan. Wala kang magagawa sa nature, alput. Gabaha gani yun di puta nga wala bukid nga ginapuntahan ang mga ulan doon sa syudad sang Manila, sang NCR, ang Davao pa kaya nga ginapalibutan sang bundok, abubo, sang bilat, sing Iloy. Hindi mo alam kung anong ginatawag nga geography? Hoy, bubo, babalo, ang ipaayos mo, ang baba mo. Putang ina, grabe ang mga issue nila. May nagabanta sa buhay ni Risa. Paano naman hindi magbanta ng buhay ni Risa? Kayo ni Sapat nga babalo ang kasama niya. Well, ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Dati po ang paandar ng mga DDS, mala Singapore ang Davao City. Maayos, walang basura, payapa, at ligtas, at walang baha. Yan po yung kanilang paandar. Yan po yung kanilang exaggeration. Yan po yung kanilang propaganda. Pero nitong recently lang, nakita natin sa balita na ang daming basura, no? Hindi po nahakot yata iyon. At pinadala pa nga ni Baste sa harap ng DENR, if I'm not mistaken. So meron palang mga ganyang problema. And then bukod doon, yung pong mga recent news about flooding na umabot po ng lampas bubong at lampas sasakyan, at may nakita pa nga po tayong mga bata na ni-rescue na umakyat na sa puno, no? So, ibig sabihin, yung paandar po ng mga DDS na maganda sa Davao City, walang baha, ginamit ang pondo ng tama para sa flood control infrastructure, hindi naman po pala totoo. Na fact check po sila ng nature. So, yung paandar nila dati, walang baha, hindi binabaha ang Davao City. Ngayon, iba na po. Palusot na po ang ginagawa nila. Sinasabi nila, kagaya ng sinabi ni Eloy Bogris, natural lamang yan kasi nature, kasi napakalaki ng Davao City, maraming tubig, bla bla bla. Nagpapalusot na mga kababayan. Samantalang dati, ang kanilang paandar, maganda sa Davao City, walang baha, maayos ang infrastructure, ginagamit sa tama ang pondo. Pero nung na-fact check ng nature, ayan, nagpalusot naman. Kesyo natural lang daw yan kasi nature, at talaga daw catch basin daw ang Davao City. So, palusot naman po ang ginagawa nila. So, napaka-ipokrito po talaga. Ano palang nangyari sa flood control infrastructure na pinondohan ng bilyon-bilyon? So, gumastos pa ng pera, 'di ba? Hindi rin naman pala mapipigil ang baha. Merong umaakit sa puno, umaakit sa taas ng sasakyan kasi nga sobrang baha. So ngayon, palusot na ang ginagawa mo, Eloy Bogris. Manlalait ka pa kapag na-real talk kayo. So, isa lang palang palabas at pagpapanggap ang sinasabi nilang maganda ang Davao City at mala Singapore ito. Hindi pala totoo. O, ito po, panoorin niyo po kung paano po halos mabaliw-baliw si Eloy Bogris sa pakikipag-usap sa isang politiko. Ito po. Hello, VP! VP, I miss you! I miss you too. Wala na akong balita sa iyo. Andito pa rin ako, VP, still standing strong for you, loving you, my president. Pinagkay ko yung sabon mo ba? Maganda daw. Ay, maganda ko talaga. Tingnan mo naman, VP. Oh, ayan, pak. Ayan, beautiful. Lahat ng nakatanggap ng sabon, nagsabi na okay daw yung sabon. Oo, VP, kasi ano yun, organic yun. Bumili kayo ulit. Sabihan ko sila sa office. VP, Sumali kayo sa Kadayawan, malapit na August. saan yan? Yung sabon mo ba? Oh, ba't hindi? Sige.
Sa Qatar kasi ako maraming kaibigan eh. Sa Dubai. I am here. The most beautiful supporter. Ibang lahi. Ibang lahi. At VP, marami kami dito. Mamatay-matay na makita ka. Promise. Puntahan mo naman kami. Sige, sige. Oo. Schedule ko kung kailan. Sige. Matang ko pagwapa ka dyan, VP. Ethereal beauty. Oh my God. VP, I love you. I'm here for you all the time. Always. Thank you. I love you, Thank VP. Ingat kayo lagi. You too, VP. Bye. Bye, God. Alvin, thank you. Bye-bye, bye-bye. Hoy, Ginoo ko, Lord Jesus! Diyos ko, Lord! Ay, nababuang ko! Ay, Vipi. Hoy, namapatay ako, guys! Nakakurog na naman ako, Diyos ko! Istorya ko si Vipi, Sarah! Girlfriend, ginakuya! The Ethereal Beauty! My president! Diyos ko, Lord Jesus! Kaya ito masasabi ko sa mga nagkalabog to ang ako. Sa sobra ko nga pala. Grabe ang energy ko, guys, sa bugto. So yun po, nalaman nyo na po kung sinong kausap ni Eloy Bugris, ano? Ito lang po masasabi ko dyan, mga kababayan. Ako po, nakausap ko din po si Mayor Leni Robredo nung Vice President pa siya. Nung nagkaroon kami ng Zoom meeting, nagpasalamat siya sa amin. Nakausap ko din po si former VP Leni Robredo, pero hindi naman po ako umastang ganyan, kagaya ng asta ni Eloy Bugris, kasi hindi po ako panatiko. Hindi po ako yung tipong akala mo ay superstar yung sinusuportahang politiko. Unang-una, public servant sila, tayo ang pinagsisilbihan nila, hindi yung, it's not the other way around. So wag po natin ipakita na tayo parang nababaliw at para tayong nawawala sa sarili pag nakakausap sila. Unang-una, pinapasweldo natin sila at sila gumagamit ng pondong ibinabayad natin sa gobyerno para sila ay magtrabaho. May mga kaso pa nga yung mga yun, may mga issue pa nga ng katawalian tapos aasta ka na para kang nababaliw sa pakikipag-usap. Sa bagay, kalayaan at karapatan naman niya yan, wala tayong magagawa. Pero ito po masasabi ko sa inyo, mga kababayan, kapag dumating na kayo sa ganyang punto ng pagiging supporter nyo na parang panatiko na kayo, yung iba kasi sinasabi parang kulto na pag ganyan. Yung tipong kapag dumating ka na sa ganyang punto, kahit gumagawa na ng krimen or katiwalian yung sinusuportahan mo, kahit sa harap mo pa, wala kang ibang gagawin kundi ipagtanggol, pagtakpan, at magsinungaling para sa kanya. Para mapagtakpan at ipagtanggol siya. Kasi nga panatiko ka na. Pinapakita mo na para ka nang nababaliw para sa kanya. So wag po tayong sanang humantong sa ganyang level ng pagiging supporter, ha. Kasi pag ganyan po talagang mamanipulahin tayo, gagamitin tayo at tayo po ang kanilang magiging lakas ng loob para sa gumawa ng mali. Dahil alam nila sa sarili nila na kahit sila gumawa ng mali, dahil sobrang panatiko na po ang mga tao sa kanila, gagawa sila ng mali at alam nila na hindi sila magiging accountable at bagkos pagtatanggol pa sila ng mga panatiko nila. Sana po wag tayong dumating sa ganyan, ano? Kaya pala yung mga DDS, kahit iyan, nilalantad na, napapanood nila sa impeachment trial, isinisiwalat ang mga di umani maanomalyang paggamit ng confidential fund ni Sara Duterte sa DepEd at sa OBP, baliwala sa kanila. Hindi na nila pinapansin, yung iba binabaluktot nila yung mga paliwanag, hinahanapan nila ng butas, nagme-mental gymnastics sila, para i-justify at ipagtanggol ang di umano'y maanumalyang paggamit ni Sara Duterte ng confidential fund. Ayan na po, kasi sobrang panatiko na. Kahit kitang-kitang ebidensya, kitang-kita na may anomalya, kitang-kitang questionable, kitang-kitang kaduda-duda, sila ang gagawin nila, ipagtatanggol nila kasi nga sobrang panatiko na. Saan ka nakakita, mga kababayan? Narinig ko kanina kung nanonood kayo ng impeachment trial, 2 million per day ang ginagasto sa safe house. Anong klaseng safe house yun? Ginto ba yun? Tapos, may mga area daw at eskwelahan na ginawa ng surveillance, ng intel gathering, yada-yada, anti-insurgency kuno, pero walang isinabmit na accomplishment report or
supporting documents para patunayan Sara Duterte na successful ang ginawa nilang anti-insurgency activity doon sa mga eskwelahan na yon. Walang listahan ng mga eskwelahan or area. Yun po yung narinig ko kanina ha, correct me if I'm wrong. Pero I'm sure yun po yung narinig ko. And if I'm not mistaken, nagtanong din po si Attorney Kapunan ng tanong kung, kasi may sinabi ginamit daw po yung pondo, confidential fund para doon sa mga di umani naaabuso ng estudyante. Nagtanong si Attorney Kapunan doon sa witness kung may sinabit ng mga pangalan ng mga estudyante. If I'm not mistaken, kung tama pagkakaalala ko, ang sabi ng witness, walang sinabmit na listahan sila Sara Duterte. So ang video pong ito, ang pinaka-message nitong video na ito, gusto ko pong ipakilala sa inyo, ipakita sa inyo kung anong uri ng supporter ang mga DDS. No? Dati nga, ang sabi nila, maganda ang Davao City, hindi binabaha. Tapos nung binaha, nagpalusot. Imbis na i-call out, magtanong, anong nangyari sa 51 billion, ang ginawa ngayon, nagpapalusot. So, ipokrito po. Tapos nagpapakita ng pagkawala sa sarili, yung parang nahihibang na kapag kausap yung kanilang iniidolong politiko, yan po ay patunay, no? Manifestasyon na kahit gumawa na siguro ng mali, yung mga politikong iniidolo nila, sinusuportahan nila, pagtatakpan pa nila at i-justify at handa sila siguro magsinungaling para ipagtanggol ang kanilang mga iniidolo. No? Dumating na sila sa ganyang punto na magme-mental gymnastic, magpapanggap na hindi sila naghihinala, nagpapanggap na hindi sila nagtatanong, nagpapanggap na para sa kanila, inosente pa rin yung kanilang sinusuportahan kahit sa sarili nila, sa isip at puso nila, alam nila na may anomalya at may katiwalian na. Kasi very evident, pero sila, yung panlabas na ipapakita nila sa publiko is naniniwala sila na inosente ang kanilang mga iniidolo at ipagtatanggol nila ito kahit sa sarili nila, alam nila na hindi inosente. Sana po, wag po tayong dumating sa ganyang punto ng pagsuporta natin sa ating mga politicians, no? Wag tayong maging panatiko, wag maging sobrang loyal, wag maging sobrang diehard. Dahil kapag nangyari yan, magkakaroon po talaga ng lakas ng loob at sandigan at panangga ang mga sindikatong politiko para magpatuloy sa kanilang mga illegal na gawain. So wag po tayong magpakita ng suporta sa mga maling tao sa gobyerno. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa panonood.